Sa nakaraan, isang lasong karayom ang tumusok sa kanyang leeg mula sa itaas. Bumagsak siya habang ang pamamanhid dulot ng lason ay unti-unting kumalat sa kanyang katawan. Napansin niyang nalason din si Vengeance, ngunit si Krang ay nasaksak ng isang assassin. Isa pang assassin ang pumasok sa tolda at ang assassin na iyon ay walang iba kundi ang company leader. Pagpapatuloy, gumising kinabukasan si Enred sa parehong araw matapos niyang mamatay at bumalik sa umipisa na naman. Habang nakaupo iniisip ni Enred na kahit naging alerto siya, hindi niya pa rin maramdam-ramdaman ang mga assassin na ito. Napakahirap kontrahin ito, at pagkatapos ay haharapin niya ang commander ng kumpanya, na sa isang tunay na walang pag-asang sitwasyon siya. Hindi niya inaasahan na mararamdaman niya ulit ito ng ganito kabilis. Pero sa kabila ng lahat ng pagsubok na inilagay sa kanyang harapan, nagtagumpay siya. Kaya tiyak na makakahanap siya ng paraan upang malampasan ito. Tinanggal niya ang kumot sa ibabaw ni Vengeance at naghanda para umatake, dahil inakala niyang nakapasok na ang mga assassin. Agad naman itong ikinagalit ni Vengeance at sinabi niyang nababaliw ka na talaga, ngunit sa isip ni Enred mukhang dapat siyang mag-ingat sa labas. Nagtaka si Vengeance sa ginagawa niya ngunit naisip na baka naghahanap ito ng mga ipis. Ayon kay Vengeance, bagay nga iyon sa isang katulad niyang mababang uri. Sinabi naman ni Enred sa kanya, labis ka naman nagmamalasakit ng ganito, na siyang ikinagalit ni Vengeance at minura pa ito, naiinis na lang si Enred. Kasabay nito, pumasok si Krang at nagtanong kung dapat ba siyang bumalik na lang mamaya at hayaan silang magtalo. Sinabihan siya ni Enred na pumasok at tiningnan ito habang inaayos ang kanyang kama. Iniisip niyang bakit ibang paraan ang ginamit na sandata ng mga assassin upang patayin siya, malamang siya ang target nila. Pero bakit? Sino ba talaga siya? Nag-isip siyang huwag nang alamin ito tulad ng ginagawa ng kanyang mga kasamahan na walang paki sa kahit ano. Ngunit dahil sangkot siya sa nangyari, may karapatan siyang malaman. Tinanong niya kung sino talaga ito. Ano ang pagkakakilanlan niya at ipinagtaka ito ni Krang, na hindi agad masagot ni Krang. Sa huli, sinabi ni Krang na hindi niya maipaliwanag dahil mahaba ang kwento. Tinanggap iyon ni Enred, ngunit hindi makapaniwala si Vengeance na tinanggap niya iyon agad. Sinabi pa nito kay Enred na kung tatanggapin mo ang ganoong kasagutan dapat hindi ka na nagtanong, napakabobo mo. May kutob siyang hindi taga-roon ng taong ito, na nangangahulugang maaaring siya ay isang especially iya mula sa ibang bansa. Siguradong iyon ang sagot. Lumapit si Krang sa kanya at sinabi na, hindi niya kailanman tatalikuran o pagtataksilan ang kaharian. Habang sinasabi ito ni Krang, naramdaman ni Enred ang isang bagay sa kanyang mga mata, ang diwa at aura ng isang kabalyero. Ngunit alam niyang hindi ito isang kabalyero, dahil walang kapangyarihan si Krang laban sa mga assassin. Gayunpaman, nakumpirma ni Enred na may tinatago si Krang na ayaw nitong ipaalam. Pagsapit ng gabi, nagpaalam sila ng magandang gabi sa isa't isa. Tumahimik si Vengeance, iniisip ni Enred na marahil ay dahil natatakot na siya kay Krang. Alam niyang malapit nang umatake ang mga assassin, kaya't tumayo siya at sinabi sa iba na may mga assassin na papasok sa kanilang tolda. Pinayuhan niya silang sumama sa kanya kung nais nilang makaligtas. Sa una, inisip ng iba na nababaliw siya, ngunit isang tao ang nagtanong kung paano niya nalaman. Bago pa siya makasagot, tinamaan siya sa isang mahalagang bahagi ng kanyang katawan. Ang assassin ay agad na pinatay ang lahat sa loob ng ilang segundo. Nagising si Enred sa tinig ng minstrel na muling umaawit. Wala siyang paraan upang balaan ang iba tungkol sa paparating na assassin. Kaya hindi niya makuha ang kanilang tulong. Sa una, sinubukan niyang humingi ng tulong mula sa isang higher-ups, ngunit sinabihan lamang siyang umalis. Sinubukan niyang hulaan ang mga galaw ng assassin, ngunit agad din siyang napatay. Sinubukan niyang tambangan ng assassin, ngunit hindi niya makita ito habang ang assassin naman ay malinaw na natatanaw ang bawat kilos niya. Habang hindi niya maiiwasan ang lasong patalim, tiyak na mamamatay siya nang walang nagagawa. Dumating ang ika-20 umaga, at nahulog si Enred sa malalim na kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, pilit siyang bumangon. Sa kabila ng 20 beses na pagkamatay, hindi siya sumuko. Kailangan niyang mag-isip ng paraan upang ang lasong karayom ay maiwasan niya at ang mabilis na pag-atake. Kaya't nagpunta siya kay Jackson upang humingi ng tulong. Naalala ni Enred si Rem noong
Habang sila ay nagsasanay, tinanong ni Enred si Rem kung bakit tinatawag niya si Jackson na isang mabangis na pusa. Ipinaliwanag ni Rem na si Jackson ay umaatake lamang mula sa likuran ng isang tao at kaagad na tumatakas, na nagpapaalala sa kanya ng isang pusa. Iniisip ni Enred na may laban si Jackson laban sa mga assassin, ngunit hindi niya ito maaaring isama dahil wala siyang awtoridad para ipasok siya sa infirmary tent. Kahit pa pwede, alam niyang kailangan niyang harapin ang hamong ito ng mag-isa upang matuto. Kaya't tinanong niya si Jackson, kung may susubok sumaksak sa likuran ko, ano ang pwede kong gawin para maiwasan ito? Sandaling nag-isip si Jackson at sinabing hindi siya sigurado, dahil wala pang nakaligtas sa kanyang mga ambush. Napansin ni Jackson ang desperadong tingin ni Enred at sa huli ay sinabi, kailangan mo laging magkaroon ng mga mata, sa likod ng ulo mo. Naguluhan si Enred at nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Jackson na ito ay nangangahulugang perpektong tiyempo. Halimbawa, itinuro niya ang isang kariton sa likod ng mga tolda na dumadaan. Nagulat si Enred na may kariton nga sa likod niya, at hindi niya napansin ito. Tinanong niya kung paano nalaman ni Jackson, mayroon ba talaga siyang mata sa likod ng ulo. Sinabi ni Jackson na ang kariton ay malapit ng masira, at ilang segundo lang ang lumipas bago ito nangyari. Namangha si Enred at nagtanong, isa ka bang propeta na may tagong talento? Ngunit sinabi lang ni Jackson sa kanya na masyado mo nang pinagtutuunan ng oras ang barbarong iyon, si Rem ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Jackson na sinundan lang niya ang tunog, narinig niya ang paggalaw ng axle ng kariton mula roon. Kung mahusay kang makikinig sa paligid mo, dagdag ni Jackson, maaari mong mahulaan ang mga susunod na mangyayari. Lalo pang nagulat si Enred na narinig ni Jackson ang isang bagay na ganoon kaina, dahil kahit siya ay hindi narinig ang kariton sa simula. Binigyan siya ni Jackson ng huling payo, dapat niyang patuloy na subukang makinig sa paligid niya at linangin ang kanyang mga pandama upang mas mahusay niyang ma-isolate ang mga tunog. Napansin ni Enred na napakalinaw ng paliwanag ni Jackson, na tila masyadong mahusay para sa isang taong tamad tulad niya. Sinabi ni Jackson na huwag itong bigyan ng maling kahulugan. Oo, tamad siya, pero ayaw niyang magdala ng konsensya dahil hindi siya tumulong. Dagdag pa niya, tila sinusubukan na rin niyang matuto ng mga bagong bagay nitong mga araw na ito. Pagsapit ng gabi, hinarap ni Enred ang kanyang ikalawang pader sa harap ng tiyak na kamatayan. Ang tanging layunin niya ay marinig ang paparating na assassin. Narinig niya ang mga yabag ng mga bantay na nagbabantay, ang tunog ng mga sulo, ngunit wala ni isang tunog mula sa assassin. Pilit niyang sinubukan ngunit nauwi siya sa parehong kapalaran, napatay siya muli. Nagising siya sa nakakainis na tunog ng isang lumang kwento. Kahit na namatay siya, malinaw na naalala ng kanyang katawan ang lahat, pati ang sakit na dinanas niya. Bumalik siya kay Jackson, na ipinaliwanag na maraming impormasyon ang maaaring makuha mula sa tunog. Maaari nitong ipakita ang lokasyon ng isang bagay batay lamang sa direksyon. Sinabi ni Jackson na kapag kaya niyang marinig ang pinakamahinang tunog, ang kanyang mga tainga ay magiging parang pangalawang pares ng mga mata. Biglang pinalakpak ni Jackson ang kanyang mga daliri at sinabi kay Enred, ang tunog ay isang alon. Kumakalat ito sa lahat ng direksyon, gaano man ito kalihim. Sa gitna ng kaguluhan ng libu-libong tunog na nagsasama-sama, kailangan mong ihiwalay ang isa at panatilihin ito. Agad na pumunta si Enred sa isa sa pinakaabalang bahagi ng kampo upang subukan ang itinuro ni Jackson. Sinimulan niyang ihiwalay ang tunog ng mga banderang humahampas sa hangin. May 7 hanggang 10 watawat ang sabay-sabay na nakataas, kaya't sinubukan ni Enred na ihiwalay ang tunog ng mga ito. Pagkatapos, inisa-isa niyang pakinggan ang mga yabag sa tabi niya, sinusubukang maramdaman ang bawat tunog, pamilyar man o hindi. Bigla namang lumitaw si Krang at nagtanong kung anong klaseng pagsasanay ang ginagawa niya ngayon, habang tinawag siyang Henry. Tinanong ni Enred tungkol sa kakaibang palayaw na iyon, at ipinaliwanag ni Krang na iyon ay isang simpleng palayaw lamang, dapat ay okay lang ito sa kanya, tama ba? Hindi talaga okay si Enred, pero hindi na rin niya ito gaanong pinansin. Tungkol naman sa pagsasanay, sinabi ni Krang na mukhang nakaupo lang siya roon na parang haanggal at walang ginagawa. Nahanap niyang kakaiba ito, dahil hindi naman ganoon ang pagkakakilala niya kay Enred, isang lalaking hindi nagsasayang ng oras. Pagsapit ng gabi,
muli na namang naulit ang parehong eksena, nalason si Enred, at nasaksak si Krang hanggang sa mamatay. Ito na ang ika-33 araw, isa na namang kabiguan. Sa ika-34 na araw, hindi na naman niya narinig ang anumang tanda ng assassin, at patuloy ang paulit-ulit niyang pagkatalo. Ang kailangan ni Enred ay hindi karagdagang karanasan, himala, o biglaang kaliwanagan. Ang kinakailangan niya ay ulit-ulitin ang dapat niyang gawin, anuman ang mangyari. Sa pagkakataong ito, nang tangkain ni Krang na lumapit ng palihim sa kanya, iminulat niya ang kanyang mga mata bago pa makapagsalita si Krang. Nabigla ito at sinabi, "Nararamdaman mo talaga ako. Tiyak na sinasanay mo ang iyong perception, hindi ba?" Dahil alam niya na hindi haanggaw si Enred para magsayang ng oras. Sa gabing iyon, nang ihagis ng assassin ang lasong karayom, mabilis na iniwasan ito ni Enred at agad na umatake pabalik. Mula ngayon, ang walang mukhang kamatayan na ilang beses na niyang naranasan ay hindi na walang mukha. Nagalit ang assassin at gumanti ng buong lakas, ngunit si Enred, sa wakas, ay nakatayo at lumalaban. Nararamdaman na hindi siya magaling sa labanan, sa kabila ng kanyang mga kakayahan bilang assassin. Alam ni Enred na kaya niya itong talunin. Sinilip niya ang iba upang tiyaking maayos ang kanilang kalagayan. Patay na si Vengeance, ngunit si Krang ay hinuhugot na ang kanyang espada, handang lumaban. Sa isip-isip ni Enred, kahit nabihasa na ang assassin na ito, hindi niya ibababa ang kanyang depensa, sapagkat tiyak na alam ng assassin ang lahat ng mahahalagang puntos sa katawan. Desperadong sinubukan ng assassin na tamaan si Enred, at sa wakas ay nagtagumpay gamit ang isang punyal na ibinato, pero daplis lang. Ngunit bago pa man magpatuloy ang assassin, dumating ang diwatang commander. Si Enred, na alam na nasa bingit na siya ng kamatayan, inisip niya kung hindi niya uunahang umatake ang diwatang commander, biglang inilipat ang kanyang atensyon sa diwatang commander. Ang pagkakataong ito ay ginamit ng assassin upang maghagis ng maraming lasong karayom sa hindi protektadong likod ni Enred at kay Krang, na walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Sa halip na umatras, ang Fairy Commander ay mabilis na lumipat sa likod ni Enred at sinalo ang lahat ng lasong karayom gamit ang kanyang kapa. Pagkatapos nito, tumakbo siya patungo kay Krang at iniligtas din ito. Dati, inakala ni Enred na ang diwatang commander ay kasabwat ng assassin, ngunit ngayon ay nalaman niyang isa pala itong kakampi. Anuman ang dahilan, ito na ang kanyang pagkakataon upang tapusin ang laban. Sumugod siya, hawak ang kanyang espada, at umatake sa assassin. Gayunpaman, nagawa ng assassin na maarang ang kanyang atake, ngunit sa kawalan ng iba pang pagpipilian, tumakas ito. Natapos ang gabi sa isang tagumpay. Lumapit si Krang mula sa likod at nagsabing ang assassin ay malamang na pumunta roon para sa kanya, na alam na rin ni Enred. Sinabi niya na walang sinumang magbabayad para patayin ang isang karaniwang sundalo tulad niya o si Vengeance. Sinang-ayunan ito ng diwatang commander na nagsabing tama ang hinala ni Enred, napakatalas ng kanyang mga pandama para sa isang sundalo. Napansin din ni Enred kung paano pa rin mahigpit na hawak ng diwata ang kanyang espada. Bagamat naging kakampi niya ito ngayon, tila hindi niya pa rin ganap na mapagkakatiwalaan. Ang lahat ng ito ay dapat itago, at dahil saksi si Enred, alam niya kung ano ang kailangang mangyari pagkatapos. Biglang tumayo si Krang sa harap niya at sinabi sa diwatang commander na may hiling siya. Ayaw niyang may mamatay sa araw na ito. Yumuko ang commander bilang tugon at sinabing susundin niya ang nais ni Krang. Hiniling ni Krang na sagipin si Vengeance dahil nararamdaman niyang buhay pa ito. Kinumpirma naman ng commander na, sa tulong ng kaunting antidote, Magi gising ito. Inisip ni Enred na ang diwatang commander ay tila may malalim na kaalaman tungkol sa mga antidote. Habang nag-uusap, sinimulan na ni Krang ang paglilinis ng gulo, dahil magiging abala ito kapag nalaman ng iba na may mga assassin sa kampo. Sinabi ni Enred na walang maghahinala kung wala silang maiiwang bakas. Sa kalaunan, sinunog nila ang buong tolda, dahilan para magmadaling pumunta ang mga tao na may dalang tubig. Sa kanilang pag-iimbestiga, kinumpirma nilang dalawa lamang ang nakaligtas sa tatlong naroon. Sa ganitong paraan, nawala ang anumang ebidensya ng mga assassin, at siniguro ni Krang na siya na ang bahala sa natitirang mga detalye. Habang naglalakad sa dilim ng gabi, sinabi ng commander na kung hindi dahil sa squad leader na nagpabagal sa assassin, malamang ay patay na siya ngayon.
Tinanong niya si Krang kung nagbago ba ang isip nito dahil sa kanya. Kinumpirma ni Krang na ganoon nga. Sinabi niya na ang lalaking iyon ay sobrang kakaiba. Matagal na niyang sinusubukang iwasan ang ganitong sitwasyon, pero kapag iniisip niya ito, tila wala nang iba pang pumapasok sa kanyang isipan. Napagtanto niya na ang lalaking iyon ay may malaking epekto sa kanya. Ngunit sa susunod nilang pagkikita, tiyak na magtatagpo sila sa kanilang tamang mga papel sa buhay. Sa isipan ni Enred, unti-unting nawawala ang hollow side ng Reaper. Gayunpaman, dumating ang boatman at sinabing muli silang magkikita. Pagkatapos ng makasurvive sa araw na yun ay makikitang nag-iimpake ng gamit si Enred samantala si Vengeance ay nagtanong kay Enred. Naisip ni Enred na hindi makapaniwala si Vengeance na pinag-uusapan pa nito ang tungkol sa pagsadjep niya sa kanya. Pero sinagot niya ito ng prangka, magkakampi tayo. Wala nang ibang dahilan na kailangan pa. Napahiya si Vengeance sa sagot na iyon, lalo na't madalas niyang asarin si Enred noon. Napagtanto niyang totoo palang walang iniisip si Enred kundi ang kapakanan ng iba. Ang totoo, napaka-altrustiko mo, bulong ni Vengeance, habang sinusubukan niyang itago ang hiya. Tinanong niya si Enred kung babalik na ba ito sa kanyang squad, na agad namang kinumpirma ni Enred. Babanggitin pa sana ni Vengeance ang tungkol sa grupo nang bigla siyang magbabala, maghanda ka sa pangit na pakiramdam pagbalik mo. Naguluhan si Enred at tinanong kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Vengeance na may kumakalat na tsismis na ang buong kampo ay isinumpa ng isang espiritu. Nagtaka si Enred at nagdesisyong bumalik upang alamin kung ano ang nangyayari. Pagdating sa kampo ng kanyang squad, nadatnan niya si Ragna at Rem na mainit na nagtatalo tungkol sa kung ano, na para bang walang tigil na argumento. Mukhang may mas malalim na nangyayari sa grupo, isang bagay na kakailanganing pagtuunan ni Enred ng pansin. Naging magulo ang sitwasyon sa kampo dahil sa hindi tumigil na awayan ni Ragna at Rem. Habang patuloy ang palitan nila ng mga suntok, ang iba sa paligid ay tumakbo na lang upang makaiwas sa posibleng pinsala. Nagtuloy-tuloy ang labanan hanggang sa magdesisyon si Rem na tapusin na ito at ipinangako niyang bubuksan ang ulo ni Ragna. Sagot naman ni Ragna, hahatiin kita sa dalawa barbaro ka, na may kasamang insulto kay Rem. Nagpakita si Enred at nagsabi, walang sumpa ang kampo, pero parang kayo ang sanhi ng sumpang ito. Ibinato ni Enred ang salitang iyon upang pigilin ang dalawa, na labis na naguluhan dahil akala nila patay na siya. Sinabi ni Enred na hindi siya patay, ngunit malapit na siyang mabaliw kung hindi sila titigil. Makaraan ang 4 na araw mula nang bumalik si Enred sa kanyang squad, napansin niyang mabilis na umalis si Jackson ng tahimik, sinabi ni Jackson kay Enred, nagising ba kita? Pinatawad siya ni Enred at sinabi niyang walang problema dahil balak naman niyang mag-ensayo. Binanggit din ni Jackson na maganda ang pandinig ni Enred, kahit na nagsimula pa lang ito ilang araw, kaya dapat magpatuloy siya sa pag-enhance nito dahil magiging kapaki-pakinabang ito sa hinaharap. Bihira na ang mga labanan ngayon dahil papalapit ang taglamig. Dahil marami siyang libreng oras, nagdesisyon si Enred na magpatuloy sa kanyang pagsasanay hanggat kaya niya, dahil yun lang ang tanging magagawa niya sa ngayon. Pagtapos niya mula sa kanyang training, may nagbati sa kanya ng Good Morning Squad Leader. Nakita niya ang malaking bato na gumagalaw si Odin ay abala sa paggawa ng one-arm push-ups na may mabigat na bato sa kanyang likod. Tumayo ito matapos ang kanyang routine at binanggit kay Enred na ang isang malakas na katawan ay isang epektibong armas, kaya't kaya niyang tiisin ang isang sipa mula sa isang palaka. Gayunpaman, sinabi niya na kailangan pa niyang magpatuloy sa pagsasanay, dahil ang katawan ni Enred ay masyadong payat pa. Sagot ni Enred, sige susubukan ko. Paalala ni Odin, wag mong kalimutan ang training technique na binanggit ko sa iyo nung una. Habang sila ay nag-uusap, bigla na lang nagkaroon ng ingay mula sa katabing tent, dahil si Rem ay binangga si Ragna mula sa kanyang kama. Sinabi ni Rem na bastardo kang batugan ka, matapos nitong magtulog-tulugan sa kabila ng kanyang tungkulin. Nakaramdam ng pagkaaburido si Ragna at halos mag-isang gumapang patungo sa kanyang espada at ibinato ito kay Rem, na agad na nagsimulan ng paghahanda gamit ang kanyang mga axes. Ngunit bago pa man magpatuloy ang away, pinigilan na naman sila ni Enred. Si Odin naman ay nagdasal para sa katangahan ng mga ito. Inamin ni Rem na siya'y gutom, kaya't tila nagiging sunod-sunod ang mga kaguluhan sa kampo. Si Ragna, na nakatoka sa kusina,
ay patuloy na natutulog ng mahimbing, kaya't pinagsabihan siya ni Enred na magluto na. Sumang-ayon si Ragna pero inasar pa siya ni Rem, tinawag pa siyang bastos at sinabi na wala na raw sanang dahilan para gawin yun sa kanya kung magluluto rin siya. Hinamon pa siya ni Ragna na nandidiri at tinulak siya palayo dahil amoy na amoy niya ang hindi naliligo. Hinamon ni Enred si Rem na tinanong kung bakit palaging naghahanap ng away si Rem nang walang dahilan. Sumagot si Rem na siya'y nababato dahil sa kakulangan ng laban at iyon ang nagiging dahilan ng kanyang pagiging irritable. Sinabi ni Enred na hindi niya dapat sayangin ang lakas sa mga walang kwentang tao at inanyayahan siyang sumama sa kanya para magduel. Nagpatuloy ang laban, at habang binabaybay ni Rem ang mga pasa, sinabayan pa siya ng mga suntok at sipa. Si Enred naman ay tahimik at kalmado, tinutulungan ng kanyang bagong pandinig upang mablock ang mga tama ni Rem. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang natutunan niyang brutal na stab technique, na hindi nagkamali at tumama kay Rem. Bagamat nadododge ito ni Rem, nakabawi siya at ginamit ang momentum ng laban para pabagsakin si Enred sa lupa. Nang magtapos ang laban, sinabi ni Rem na inaasahan niyang mas challenging si Enred dahil sa mabilis niyang pag-improve, pero parang nakakasawa na dahil paulit-ulit lang ang mga galaw. Ngunit alam ni Enred na may malaking pagbabago na sa kanya, kaya't nag-anyaya siyang muling maglaban, handa na siyang gawing mas mahirap ang laban at matutunan ang mga bagong diskarte. Samantalang si Rem ay nagsasabi sa kanyang sarili, puno ka ng kahinaan. Pero hindi siya makapagsawa sa matitinding mata nito kaya pumayag siyang magpatuloy sa laban. Nang magsimula silang maghanda, dumating ang malakas na ulan na nagpabalik sa kanila sa loob. Si Rem ay umaasa na hindi siya magkaka-foot fungus dahil sa lahat ng pagkabasa, habang abala ang lahat sa kanilang ginagawa, maging sa pagdarasal o pagtulog. Pumasok si Chris at nagtataka kung ilang beses pa siyang magka-cancel ng mga duels dahil sa ganitong klase ng ulan. Nagsisimula na siyang maniwala na sila ay isinumpa. Tanong ni Enred kung anong sumpa ang tinutukoy niya, at ipinaliwanag ni Chris na ito'y tungkol sa mga rumor. Naalala ni Enred ang sinabi ni Vengeance tungkol sa sumpa na nag-uugnay sa kanilang buong kampo. Sabi ni Chris, hindi normal ang panahon, tumaas ang bilang ng mga nasawi, at pati na rin ang insidente sa medical tent. Tinutukoy ng mga tao na ito ay isang sumpa kahit na malamang hindi totoo. Ang pagbagsak ng ulan ay magpapulole pa ng mga chismis na ito. Binanggit ni Enred na hindi papayagan ng mga nakatataas na kumalat ang mga ganitong rumor. Tinanong ni Chris kung anong ginagawa niya sa may pintuan, at ipinaliwanag ni Enred na nagsasanay siya ng kanyang mga pandama. Naguguluhan si Chris kung paano niya magagawa iyon habang malakas ang ulan, ngunit sinabi ni Enred na lalo niyang kailangan itong gawin dahil sa sitwasyon. Sabi ni Rem na hindi ito makakatulong, pero pinuri siya ni Jackson sa pagiging malikhain sa paraan ng pag-eensayo. Ayon kay Jackson, tiyak na makakatulong ito. Tumingin si Rem kay Jackson at tinanong kung anong itinuro nito sa squad leader, at kailan siya nagsimulang mag-alala sa mga bagay-bagay bastos kang pas ang gala ka hindi mo ako pinapansin ulit. Dahil sobrang ingay sa lugar, may mga mungkahi ang iba kung anong pwede nilang gawin na training sa loob ng tent. Tulad ng paghiga habang nagsasanay, sabi ni Odin. Si Ragna naman, gusto mo bang suriin ko ang poster mo ulit? Ngayon, naisip ni Rem na naisip ng mga tao ang nakita niyang potensyal kay Enred. Bawat isa sa kanila ay nagsisikap na tulungan siya sa anumang paraan dahil gusto nilang makita ang apoy sa kanyang mga mata na lalago. Sa tent ng mga commander, isang pagpupulong ang nagaganap kung saan ipinapahayag ng pangunahing commander na dapat magpadala ng scouting party bago magsimula ang taglamig. Tinanong kung mayroong mga suhestyon para punan ang mga natitirang upuan. Iminungkahi ng ferry commander ang leader ng 444th Squad, na hindi nagustuhan ng pangunahing commander. Sabi ng pangunahing commander, ang walang kwentang lalaking iyon parang hindi ito makatarungan, baka naman mapabagal lang nito ang mga scouts. Ngunit sinabi ng ferry commander na maaari itong magdala ng mga hindi inaasahang resulta, at inirerekomenda siya batay sa kanyang instinct bilang isang diwata. Kinabukasan, ipanatawag si Enred, nasa harap siya ng company commander na tanggap ni Enred ang balita na siya ay itinalaga sa scout unit. Nang bumalik siya sa kampo, tinanong ni Chris kung may nagawa ba siyang bagay na nakagalit sa mga commander. Habang nagbibihis si Enred, sinabi niyang wala siyang ginawa, pero hindi ito pinaniniwalaan ni Chris.
May hinala si Enred tungkol sa Ferry Commander, marahil nais nitong makipag-ayos sa kanya pagkatapos umalis si Krang. Lumapit si Rem at tinanong kung talagang aalis siya, at sinabi niyang matutulungan siya nitong makaligtas sa sitwasyong ito. Sinabi ni Enred na hindi niya magagamit ang kanyang palakol sa mga superior tulad ng karaniwan niyang ginagawa, ngunit sinabi ni Rem na hindi niya siya aakusahang gawin ang isang matinding hakbang. Sinabi ni Enred na huwag gawin iyon habang wala siya, dahil may history siya ng paggawa ng ganoong mga bagay. Si Odin ay patuloy na nagdarasal para sa kanya, at nag-alok si Ragnar na siya na lang pupunta sa halip niya. Nagpasalamat si Enred, ngunit sinabi ni Rem kapag umalis si Ragnar, tiyak maliligaw siya, at sang-ayon ang iba sa pahayag na ito. Ipinaliwanag ni Jackson na dahil pupunta siya sa mataas na mga damuhan, dapat niyang pakinggan ang mga pagbabago sa tunog ng damo. Dito niya malalaman kung may naka-ambush mula sa 1 milya ang layo. Sumigaw si Rem at sinabi na itigil na ni Jackson ang pagtuturo ng mga kakaibang paraan ng pandaraya, kaya't nagtataka si Enred kung tama bang iwanan ang mga ito dahil magpapatuloy lang ang kanilang mga away. Ngunit wala namang ibang mas nararapat sa trabaho na ito. Nang mag-enlist siya, dahil sa hindi magagandang kakayahan, palagi siyang inilipat at pinuno ang mga puwang para sa iba. Ang isang lugar kung saan siya naging kapakipakinabang ay sa kampong ito, dahil kahit noong araw na dumating siya sa kanilang pinto, nag-aaway sila, ngunit somehow, nakaya niyang kontrolin ang mga miscreant na ito. Sinabi ni Enred na okay lang, at nagtataka si Rem kung matapang ba siya o tanga. Binanggit ni Jackson na dapat magpasalamat si Rem kay Enred, kung hindi dahil sa kanya malamang butas na yang dibdib mo. Pero iniisip ni Rem na siya ang mawawalan ng ulo. Si Enred naman ay nag-isip na kahit ganito sila, magagaling pa rin silang mga mandirigma, kaya't sayang naman kung mawawala sila. Ngunit naiisip ni Enred na hindi siya makararating sa malayo kung ganito ang paraan ng pag-iisip, kaya alam niyang kailangan niyang mag-improve. Dahil ang mga scout ay pupunta sa front lines, maaari niyang gamitin ang oras na iyon upang magsanay ng kanyang mga pandama. Isang miyembro ng scout unit ang nagsabi sa kanya, "Hoy kulilat na squad leader, mag-focus ka." Dahil pareho silang squad leader, ngunit siya ang leader ng scout squad, kaya kung may problema siya, kailangan nila itong ayusin sa pamamagitan ng labanan. Ito si Andrew Gardner, ang squad leader ng scout unit. Ang iba ay nagtatawanan sa gastos ni Enred dahil siya ay mula sa outcast squad, kaya malamang hindi niya kaya. Hindi nga ba marunong humawak ng espada ng maayos, sabi ni Andrew. Binanggit niyang kung magiging kalaban siya ni Enred, sisikapin niyang hindi siya masasaktan dahil wala naman siyang silbi. Bastardo, gumagana lang ang squad mo dahil sa mga squad members mo. Pagkatapos, nagbigay siya ng pahayag sa squad, kung darating ang kalaban, basagin lang ang mga ulo nila, ganun lang ka-simple. Hindi makapaniwala si Enred sa nakikita niya, ang scout team na dapat ay tahimik ay biglang gumagawa ng kalokohan, at ang squad leader ay parang bagong sibol na damo. Tanong niya, magtatagumpay ba ang misyon na ito? Sa kalaunan, natagpuan nila ang mga bakas ng paa, na kinilala ni Andrew bilang bakas ng hayop, kaya't dapat nila itong sundan para makakuha ng masarap na pagkain. Hindi makapaniwala si Enred sa kabobohan nito, napapaisip na lang si Enred, naglalakbay ang nuna hayop sa isang grupo ng 20, at seryoso bang lalabanan niya ito? Sa ganon karaming mabangis na hayop. Nang magsimula ang isang tao lumapit sa kanya na tumawa, napansin niyang hindi yun bakas ng kundi isang gazelle. Sinimulan niyang makipag-usap kay Enred, at tinanong kung hindi ba parang abnormal si squad leader. Ito si Henry, isang miyembro ng squad. Dati siyang mangangaso sa isang bayan sa bundok at tila hindi siya gaanong nagmamalasakit sa squad leader. Nakipag-usap siya kay Enred, at naging magkaibigan sila. Ipinag-usapan ni Henry ang mga pangunahing kaalaman sa pangangaso, na nakitang kapakipakinabang kay Enred. Sinabi ni Henry na may mga hiwalay na landas ang mga hayop na tinatahak nila sa mga demuhang ito. Ipapaliwanag pa niya ang iba bukas. Dahil sa kapabayaan ng leader, buong magdamag nilang hinanap ang mga mabangis na hayop na hindi makita at nasayang ang araw ng scout squad. Habang sinusubukan nilang matulog, naririnig ni Enred ang patuloy na pagtatalo ni Andrew sa sarili niya, na tila kailangan niyang makakuha ng resulta. Kinabukasan, nakarating sila sa isang demuhing palasyo na kinilala ni Andrew bilang Green Pearl, o ang tinawag ni Andrew ang demuhing lugar na ito bilang uselessly tall grass field,
at sinabi niyang tatawiran nila ang demuhang ito para matagpuan ang mga enemy scouts, saka sila gagawing mga bihag at bibigyan ng gantimpala. Hindi natuwa si Henry sa ideya, dahil sila ay unang dapat mag-scout, ngunit sinabi ni Enred na utos ito ng leader, kaya't kailangan nilang sundin. Habang tumatahak sila sa damuhan, nagulat si Enred nang makita niyang hindi na nagsusungit si Andrew at seryoso na sa misyon. Napansin ni Henry na wala ni isang patagilid na dumi ng hayop sa paligid, kahit na dapat ay may mga bakas ng pagkain dito. Doon, isang malaking pusa ang gumawa ng malakas na tunog ng yapak at dumaan sa kanila. Nakuha agad ni Enred kung anong nangyayari, kaya hinawakan si Andrew at sinabi sa lahat na magtago. At tulad ng inaasahan, dumating ang mga palaso at 2 miyembro ng squad ang napatay agad. Sa wakas, napagtanto ni Andrew na inaatake sila ng kalaban at inutos niyang magtakbuhan silang lahat. Ngunit unti-unti silang pinapatay, isa-isa, nang hindi lumalaban ng husto. Si Enred na lang ang natira, at tuluyan ang napalibutan. Gamit ang teknik ni Jackson sa pakikinig, nakalayo si Enred sa mga umaambush at nakaiwas pa sa ilang mga palaso. Ngunit sa malas, inaatake siya mula sa lahat ng direksyon, kaya't namatay siya at bumalik sa umipisa. Sinubukan niyang ipaalam sa lahat na huwag na silang pumasok doon, ngunit tinawag siyang baliw ni Andrew at pinagbantaan pa siyang pupugutan ng ulo kung hindi tumigil sa pagbibitiw ng mga kalokohan. Dahil wala namang makikinig, napag-isip ni Enred na baka kailangan niyang makalabas sa lugar na iyon mag-isa. Kaya't nagdesisyon siyang tumakbo patungo sa ibang direksyon, sa mga ganitong sitwasyon, at sinabing kahit na paulit-ulit siyang pinapatay, patuloy lang siyang lumalaban. Nang isang beses ay nahulog siya sa open field at naharap sa 20 crossbowman, tinire siya at inatake siya tulad ng isang baliw na aso, at pagkatapos ay isang squad ng mga spearmen ang bumangga sa kanya, tinusok siya ng walang awa. Kahit na nakalapit siya sa mga knight, hindi pa rin tumigil ang mga kalaban sa paghahanap sa kanya. Ngunit dahil dito, napansin niyang lahat sila ay may suot na berdeng uniforme, isang squad na naghahanda ng mga ambushes. Miraculously, nakalabas siya mula sa mga ambushes at nakarating sa isang malaking kampo habang gumagapang, kung saan nakita niya ang isang bandila na ikinagulat niya, bago siya muling pugutan ng ulo mula sa likod, napamura siya sa kalaban mga bastardo kayong mga aspen. Pero hindi na siya nag-aalala dahil ngayon ay may kritikal na impormasyon na siya, abangan.